Mga kabayan, anumang oras ay pwedeng arestuhin at ibalik sa kulungan itong si former senator at bagong halal na kongresuma na si Leila de Lima. Ito ay matapos baliktarin o pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto ng Muntinlupa RTC Branch 204 kay dating Senator Leila de Lima sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Ano nga ba ang mga dahilan ng Court of Appeal para bawiin ang paglaya ni de Lima at dapat itong ibalik sa kulungan? Sa desisyon na inilabas ng CA, pinabura ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para hamunin ang pagpapawalang sala kay de Lima. Iginiit ng CA na tanging pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang naging basihan ng Muntinlupa RTC para ma-acquit si de Lima. Si Ragos ang naging key witness sa mga drug cases na isinampa laban kay de Lima. Ayon pa sa CA, bigo ang Muntinlupa RTC na maipakita ang mga partikular na testimonyang binawi ni Ragos. Bigo rin daw ang korte na ipakita ang epekto ng binaligtad na testimonyang ito sa kaso. Hindi rin daw masabi ang partikular na elemento sa krimen ang hindi napatunayan. Ayon sa isang abogado at legal expert, anumang oras ay pwedeng arestuhin at ibalik sa kulungan si de Lima kapag naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. So kung ako po tatanungin, si Senator Leila de Lima po is posibleng maaresto po siya assuming magkaroon ng bagong warrant of arrest na in-issue in her favor. Kasi currently nakalaya naman na po siya, di ba? So yung mga previous matters po, let's say there was a previous warrant of arrest issued, wala na po yun. So ngayon, since binalik sa Regional Trial Court, pwede ulit magpa-issue yung prosecution dito ng bagong warrant of arrest. So again, ulitin ko lang po, pwede po makulong dito si Senator Leila de Lima assuming there will be a new warrant of arrest na ma-issue against her. Sa mga nagtatanong kung anong status at sitwasyon sa kasong kinakaharap ni de Lima matapos itong manalo sa pagkakongresista at piliin ni House Speaker Martin Romualdez Jr. bilang isa sa mga prosecutor na harap sa pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte, malabo na itong makasama bilang prosecutor panel dahil sa kanyang kinakaharap na kaso. Ayon pa sa abogado, kung sakaling makulong ulit itong si de Lima, ay posibleng hindi na makalaya dahil sa non-bailable ang kanyang kaso o walang inirekomendang piyansa. At dito nangyari po, pinanigan si Solgen Guevara ng Court of Appeals. Okay? So in other words po, yung judgment of acquittal at present ni Senator de Lima is na-declare as null and void. Tapos yung ginawa po dito, yung order ng Court of Appeals is pinabalik po sa trial court level yung kaso. So in short, magpo-proceed po ulit yung trial dun sa Muntinlupa RTC. Yun po yung status currently of the case na as per the decision of the Court of Appeals. And then yung next question po natin, kung yung crime involved po ba is bailable. So pinakita ko po sa inyo kanina, 'di ba, na yung penalty dito is life imprisonment up to death yung penalty po for the crimes involved dito kala former Senator Leila de Lima. So this is one of the big misconceptions po kasi na pag life imprisonment or death, automatic bawal na talaga mag-bail. Ayon naman kay Atty. Salvador Panelo, dahil sa pagbaligtad ng testigo ni de Lima na si Ragos, ay posibleng mabilanggo ulit ang dating senadora. Maliban dyan, nagtataka rin si Panelo kung bakit inabsuelto ng hukuman itong si de Lima at pinawalang sala ito gayong napakaraming ebidensya laban sa kanya. Mahirap daw matukoy kung paano nagkaroon ng desisyon na ipawalang sala si de Lima dahil sa kawalan ng detalye ng mga pahayag ni Ragos. Naniwala ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, posibleng mabilanggo ulit ang dating senadora. Ngayon, bumaliktad ng Ragos. Kaya sabi ng court, dahil bumaliktad na yan, wala nang ebidensya lamang, kaya inaabsuelto ko na. Kaya sabi ko, teka muna, dapat bago mo bigyan ng pagpapahalaga yung pagbabaliktad, dapat merong ebidensya na tinanggap ang hukuman na sinumite ng akusado na kaya yung Ragos ay bumaliktad. Samantala, nagpahayag naman si Senate President Escudero kaugnay sa nakaambang impeachment dito kay VP Sara Duterte. Ayon kay Escudero, wala siyang papanigan sa magkabilang kampo dahil nakadepende sa mga senador kung ano ang magiging desisyon nila sa oras na umusad na ang impeachment trial laban dito sa pangalawang Pangulo. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself
the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panghuhusga ng niwala pang napepresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na muling makukulong si De Lima dahil sa ginawang pagbaligtad ng CA o pagbawi sa kanyang paglaya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yung first issue po talaga or yung first question na sasagutin natin dyan is kung meron bang double jeopardy dun sa case dito po sa case ni former Senator De Lima. Kasi yung inallege po dito nila nung defense is that bawal daw or hindi proper yung ginawang petition for certiorari under Rule 65 nila Solgen Guevara, considering that there was already a judgment of acquittal, diba? So ang double jeopardy po kasi, ang ibig sabihin po niyan, the easiest way I can explain that po in Tagalog is that yung akusado po is hindi pwede managot ng 2 beses sa parehas na krimen. Okay? So dito po kasi sa case ni Senator De Lima, meron ng judgment of acquittal. Okay? Tapos pag may judgment of acquittal po kasi, hindi po yan siya pwede i-apela or questionin mo in a higher court. Otherwise, it will violate the principle of double jeopardy. Kaya pag may judgment of acquittal po, automatic tapos na talaga agad yung kaso. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa mga drug cases, madami po talagang mga nagmamagic sa lower court level kasi pag dun pa lang sa lower court magkaroon na ng acquittal agad, hindi na po yan pwede ma-appeal sa higher court pa or sa appellate court. Okay? So ngayon, ang next question po natin, paano po to na question nila Solgen Guevara kung bawal pala mag-appeal? Bawal po yung ordinary appeal, however, meron naman pong tinatawag na special civil action for certiorari under Rule 65. So ito na po yung judicial power of review po ng Supreme Court or ng appellate courts po natin. So hindi po talaga to siya strictly speaking an appeal, rather it is a completely different petition po to by itself wherein questionin mo yung actions ng lower court. Dito po lower court kasi yung question actions nila Solgen Guevara na kine-question po nila na meron tinatawag na grave abuse of discretion po na ginawa yung judge dun sa lower court. Okay? So yung grave abuse of discretion po, ang ibig sabihin po niyan, meron pong grabing pang-aabuso na ginawa sa kapangyarihan niya yung judge dun sa pag-execute or sa pag-render po niya ng judgment of acquittal. So in short po, yung number 1 natin, wala pong double jeopardy. Number 2, proper po yung Rule 65 special civil action for certiorari to question a judgment of acquittal in a criminal case. Okay? Pero ulitin ko lang po, yung Rule 65, this is not an ordinary appeal po. This is a special civil action or an extraordinary remedy po to in cases when there is a clear grave abuse of discretion po na ginawa yung judge in a lower court. Okay? So ngayon, ang next question natin, paano nagkaroon ng grave abuse of discretion? So nagkaroon po ng grave abuse of discretion according to Solgen Guevara is because yung judge po dito, nirender niya yung judgment of acquittal without fully explaining the facts or the legal basis of his judgment. Sinabi lang niya po doon, nag-recant yung witness ng testimony niya, therefore wala na pong conspiracy to commit Dangerous Drugs Act sa violation. So dito po question yun nila Solgen Guevara, gusto nila ipa-specify kung ano yung specific law na nag-a-allow doon, paano nag-apply specifically yung facts na yun sa law na yun, kasi walang explanation na binigay, na clear explanation binigay yung judge. At dito nangyari po, pinanigan si Solgen Guevara ng Court of Appeals. Okay? So in other words po, yung judgment of acquittal at present ni Senator De Lima is na-declare as null and void. Tapos yung ginawa po dito, yung order ng Court of Appeals is pinabalik po sa trial court level yung kaso. So in short, magpo-proceed po ulit yung trial dun sa Muntinlupa RTC. Yun po yung status currently of the case na as per the decision of the Court of Appeals. And then yung next question po natin, kung yung crime involved po ba is bailable. So pinakita ko po sa inyo kanina, 'di ba, na yung penalty
penalty dito is life imprisonment up to death yung penalty po for the crimes involved dito kala former Senator Laila De Lima. So this is one of the big misconceptions po kasi na pag life imprisonment or death, automatic bawal na talaga mag-bail. So dahil po dyan, ipapakita ko na lang po sa inyo sa Constitution natin kung ano talaga yung nakalagay. So ang nakalagay po talaga, Section 13 po to Article 3 of the 1987 Constitution, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So dito po ang kailangan nyo talaga i-take note is itong provision na when evidence of guilt is strong. Meaning pag hindi po malakas yung ebidensya ng prosecution is bailable pa rin po yung krimen that is punishable by reclusion perpetua. Okay? So gusto ko lang i-clarify ito kasi ito po yung mga misconceptions po talaga na porket life imprisonment, reclusion perpetua, automatic daw walang bail. Pwede pa rin po mag-bail pag hindi malakas yung guilt. Therefore, ibig sabihin po niyan or yung tawag po dyan, this is bail pero discretionary on the part of the court po yan. Hindi siya bail as a matter of right. Yan po yung difference. So ang sagot po, pwede mag-bail si Senator Laila De Lima pero nakadepende po yan ngayon sa circumstances surrounding her case. Okay? So ngayon, ang next question po natin, since sinabi ko na pwede or posibleng mag-bail si former Senator De Lima, ano ba mangyayari sa kanya? What will happen to Senator De Lima? Will she actually go to jail po ba pending yung trial kasi nga niremand? So kung ako po tatanungin, ang magiging status po talaga dito is unang-una po titingnan natin kung ano ba yung ginawa or ano yung in-order ng Court of Appeals. So sabi po ng Court of Appeals dito, yung decision dated May 12 and the order dated 06 July issued by the Regional Trial Court are declared null and void. So ito pong mga decisions na to at yung order na to, ito po yung judgment of acquittal in favor of former Senator Laila De Lima. So makita po natin ang sabi ng Court of Appeals, they are declaring it as null and void. Therefore, walang bisa na yung judgment of acquittal. Okay? At pangalawa po ang sinabi ng Court of Appeals, we remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. Okay? So in short, pinapabalik po ngayon sa trial court level para desisyonan ng maayos based on the rules dito sa decision ng Court of Appeals yung case po ni former Senator De Lima. So kung ako po tatanungin, si Senator Laila De Lima po is posibleng maaresto po siya assuming magkaroon ng bagong warrant of arrest na in-issue in her favor kasi currently nakalaya naman na po siya, 'di ba? So yung mga previous matters po, let's say there was a previous warrant of arrest issued, wala na po yun. So ngayon, since binalik sa Regional Trial Court, pwede ulit magpa-issue yung prosecution dito ng bagong warrant of arrest. So again, ulitin ko lang po, pwede po makulong dito si Senator Laila De Lima assuming there will be a new warrant of arrest na ma-issue against her. Kasi nawala na yung mga dating proceedings, diba? Kasi nagkaroon na ng judgment of acquittal nga eh. However nga, since that was declared null and void, basically na-revive po yung case. So kung na-revive po yung case, yung isa po dyan is pwede mag-request yung prosecution ng warrant of arrest against the accused dito. So ang titingnan na lang po dito or yung rights na lang po dito ni former Senator De Lima is kung malakas ba yung ebidensya against her. Kung malakas po yung ebidensya against her, hindi po siya papayagan na mag-post ng bail ng korte dito. So yan po yan. So ngayon, ang next question natin, what if naman questionin nila Senator Laila De Lima tong order ng Court of Appeals? Let's say inakyat po nila sa Supreme Court, ano ba yung magiging status nun? Pag inakyat po to sa Supreme Court nila Senator Laila De Lima, hindi po ibig sabihin naman nun automatic na hindi na siya pwedeng arestuhin. Kasi unless and until there is a restraining order, an injunction na hindi siya pwede arestuhin, pwede na to ma-execute tong judgment na to back dun sa trial court level. Kung bumalik na to sa trial court level, ma-remand na siya, mag-start na ulit dun yung proceedings, dun po posibleng ma-issuehan ng bagong warrant of arrest po si Senator Laila De Lima. Okay? So yan po yung professional assessment ko po regarding the case po dito ni former Senator De Lima. Pinawalang bisa ng Court of Appeals 8th Division ang pag-absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 kay dating Senador at ngayon Congresswoman-elect Laila De Lima para ito sa isa sa mga drug cases niya. Sa desisyon na inilabas ng CA, pinabura ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para hamunin ang pagpapawalang sala kay De Lima. Iginiit ng CA na tanging pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang naging basihan ng Muntinlupa RTC para ma-acquit si De Lima. Si Ragos ang naging key witness sa mga drug cases na isinampa laban kay De Lima. Ayon pa sa CA, bigo ang Muntinlupa RTC na maipakita ang mga partikular na testimonyang binawi ni Ragos. Bigo rin daw ang korte na ipakita ang epekto ng binaligtad na testimonyang ito sa kaso. Hindi rin daw masabi ang partikular na elemento sa krimen ang hindi napatunayan.
Mahirap daw matukoy kung paano nagkaroon ng desisyon na ipawalang sala si De Lima dahil sa kawalan ng detalye ng mga pahayag ni Ragos. Paniwala ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, posibleng mabilanggo ulit ang dating senadora. Ngayon, bumaliktad ng Ragos. Kaya sabi ng court, dahil bumaliktad na yan, wala nang ebidensya lamang, kaya inaabsuerto ko na. Kaya sabi ko, teka muna, dapat bago mo bigyan ng pagpapahalaga yung pagbabaliktad, dapat merong ebidensya na tinanggap ang hukuman na sinumite ng akusado na kaya yung Ragos ay bumaliktad. 3 drug cases ang isinampa kay De Lima. Lahat yan ay ibinasura na ng Muntinlupa RTC. June 24, 2024 nang makalaya si De Lima matapos ang 7 taong pagkakabilanggo. Sina Associate Justice Eliotero Batan at Justice Florencio Mamuwag Jr. na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sumulat ng desisyon ng CA. Kasama niya rin dito si Division Chair Justice Antonio Valenzuela na appointee ni dating Pangulo at ngayoy Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Inilabas ang desisyon 1 araw matapos kumpirmahin ni De Lima na kasama na siya sa prosecution panel ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni De Lima, nilinaw niyang hindi binaligtad ng Court of Appeals ang kanyang acquittal, kundi pinapaayos lang ang pagkakasulat ng desisyon na sa kanilang palagay ay malinaw naman. Baka kailangan lang daw ituro sa CA ang records na kanilang hinahanap sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Nagulat kami kasi alam naman natin na ang acquittal supposedly dahil sa double jeopardy sa konstitusyon. Kami naman naniniwala na yung truth is on her side. Ito naman ay mga basurang kaso talaga. Gagawin daw nila ang lahat para hindi ulit makulong si De Lima. Ako sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating mga leader sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya. Yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial election. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na dapat at pwede nilang gawin. Gabay sa mga dapat nilang punuan kung meron man. Gabay sa mga dapat iwasto kung meron man. Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panghuhusga nang wala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ang Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung nakikita? Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas.
Kung curious man lang kayo doon, pwede niyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero Itatanong namin later. doon muna kami nakatutok at hindi yung parating na kongreso. Sa strategiya, wala naman. Alam naman siguro at napansin ng lahat kung nagkaroon man ng anumang game changer nitong eleksyon, ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito, na nagkaroon ng epekto sa naging resulta ng halalang ito. Nakita naman natin yun sa surveys at nakita natin din yun sa resulta ng halalan. Pero sabi nyo ba, ito daw Gen Z at Millennials, isa rin dun sa game changer dahil talagang actively nag-participate sila dito sa election. Hindi naman siguro tamang sabihin natin ngayon lang sila actively nag-participate sa halalan. Dahil kung susuriin at titingnan nyo, bagaman mataas yung turnout, 80% di umano ayon sa PPCRB, bagaman hindi pa pinal, ay medyo bumaba yung threshold sa mga bumoto sa pagkasenador. Sabi ng lahat ng survey, base sa tinaas ng bilang ng botante, dapat minimum ay 15 million para makapasok sa Magic 12. Pero lumalabas ngayon 13 million lamang, Magic 12 ka na. Noong 2022, kulang-kulang 15 million yung number 12 spot. Pero ngayon ang number 12 ay 13 million lamang. Sa kabila ng mataas na turnout, sa kabila ng tumaas din na bilang ng mga botante mula nung nagdaang eleksyon. So marahil kailangan pa natin ng ilang linggo at buwan para pag-aralan ng resulta ng halalang ito para may tunay na makapagsabi kung bakit nga ba ito nangyari, bakit hindi nakita ang ilan sa mga resulta sa survey at saan nga ba nagbago.